Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi, na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng unang linggo sa karaniwang panahon at atin pong hinihingi ang gabay at tulong ni San Antonio Abad para atin pong maibigay din ang ating mga sarili sa kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Iba't ibang bukasyon, bukasyon ng pag-aasawa, bukasyon ng pagpapari o pagiging binata at dalaga. Ano man yan, lahat ay may misyon upang ipakilala at ipahayag ang mabuting balita, walang iba kundi ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Heso Kristo. So ating pong babalikan ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin para sa unang linggong ito ngayong umaga. Noong Lunes, alalahanin natin mabuti ang sinabi ni Kristo, ang kanyang paanyaya. Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng mga tao. Kung saan ito po yung tagpo na tinawag niya ang magkapatid na Simon at Andres at maging ang magkapatid na Juan at Santiago. Sila ay mga mangingisda at sinabi nga na sila mula ngayon ay magiging mamamalakaya ng tao. Hindi na isda ang kanilang uhulihin, ang lalambatin, kundi mga tao upang ito po ay mailapid sa Panginoon. At nung Tuesday o Martes, nakita ng mga tao, ang sabi sa pahayag ni San Marcos, namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Yun lang pag-anyaya niya, no? Pagbukas ng bibig na gagawin ko kayong mamamalakaya, talagang kakaiba na po no, yung dating sa isang tao kapag tinawag ka ng Diyos. Dahil sabi nga, kung siya ay magsalita, magturo, may kapangyarihan. Yung merong tinatawag nating kredibilidad. Sabihin nyo nga, kredibilidad. So pag kredibilidad, yung pag nagsasalita ka, ay talagang makikita ng mga tao na totoo dahil ang iyong ginagawa at ang iyong sinasabi ay merong kredibilidad. Hindi pakitang tao lang, hindi pasikat lang, kundi merong dating. Noong Miyerkules, ang sabi naman sa atin, kung saan pinaalala na ang pagpapahayag ng mabuting balita
hindi ito exclusive. No, sa isang relasyon, medyo mahirap kapag meron tayong exclusivity na tinatawag, na tayo-tayo lang. Hindi pwedeng sumali ang iba, hindi pwedeng isali ang iba. Kaya sa pagpapahayag, ang sabi ni Kristo, kailangan pumunta rin tayo sa ibang lugar o kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Dahil kailangan din nilang makapakinig ng mabuting balita. So hindi exclusive ang pakikipag-ugnayan ng Diyos. Hindi iilan lang, hindi tayo-tayo lang, kundi lahat ay isinasali ng Diyos. Nung Webes, ang sabi ni Kristo, ganito ka makapangyarihan, no? ang salita ng Diyos. Ang sabi lang ni Kristo, ibig ko, gumaling ka. Ito yung tungkol sa isang ketongin na lumapit, sumisigaw, Panginoong Jesus, mahabag kayo sa akin. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At walang kung anumang mga salita pa, kundi ang sabi lang ni Kristo, ibig ko, gumaling ka. At gumaling ang taong may ketong. Kahapon, Biyernes, isa ring may sakit, isang paralyzed o paralitiko ang inilapit ng 4 na katao kay Kristo. At nang makita ang pananampalatayang taglay ng mga tao, sinabi niya doon sa paralitiko, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. So unang-una, ginagamot ni Jesus ay ang sakit nating panloob, yung spiritual. Yun yung masigit na kailangan palakasin. Kapag ang isang tao malakas ang kanyang spiritual, malakas din ang kanyang magiging physical o pangangatawan. Pero ito nga po, paano napapagaling ang spiritual? Sa pagpapatawad ng kasalanan. At ngayong Sabado, pinaalala sa atin na parito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Tandaan natin mabuti, ang pagtawag ng Diyos, hindi tayo tinatawag ng Diyos dahil mababait na tayo. Tinatawag tayo ng Diyos dahil kailangan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Nga lang, sabi nga, paano mo pagagalingin ang taong may sakit kung siya mismo hindi nininiwala na may sakit siya? So ganun din, paano patatawarin ang isang tao kung hindi naman niya nakikita ang kanyang sarili na makasalanan? Kaya nagiging mahirap sa tao ang lumapit, humingi ng tawad dahil hindi niya alam na meron siyang kasalanan. Kaya ito nawa ang mas ma-realize natin o maunawaan natin. Tandaan natin mabuti, lahat tayo ay tinawag ng Diyos at isang bagay na may pagpapasalamat natin na naririto tayo. Hindi dahil mababait na tayo, hindi dahil mga banal na tayo, kundi makita mo sana higit sa kung sino man, tayo ang nangangailangan ng awa ng Diyos. Amen? Amen.